Ito ang City of Pearl, matatagpuan sa Manila Bay. Nagtataka ka rin ba kung bakit tinatabunan ng lupa ang dagat ng Manila Bay? Maraming tao ang napansin ang hindi ka nais-nais na aktibidad na ito sa parteng seaside MOA. Maraming mga nagsasabi na tuluyan na nga ba nating sinisira ang ating kalikasan? Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit tinatambakan ng lupa ang parteng ito ng Manila Bay? Matatandaan na noong taong 1995, sinimulan ang plano sa pagtatayo ng pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Alam mo ba na noong hindi pa naitayo ang MOA o Mall of Asia, ay dati itong parte ng dagat? Para mapatayo ito, tinambakan ito ng lupa hanggang seaside. Kaya kung mapapansin mo, ay napakapatag ng area na ito. Kung ihahalin tulad natin ito sa City of Pearl, ay gayon din ang gusto nilang mangyari. Pero ano nga ba ang hindi pa natin nalalaman sa proyektong ito? Ayon sa Philstar, ang City of Pearl ay planong gawing pinakamalaking smart city sa buong mundo. Makapagbibigay ito ng tirahan sa mahigit 250,000 citizens at makapagbibigay ito ng 100,000 trabaho. Ito ay self-sustained city. Ibig sabihin, isa itong eco-friendly at advanced na lugar. At dahil self-sustaining ang lugar na ito, lahat ng iyong kailangan ay nandito na sa City of Pearl. Ito ay inaasahang matatapos sa taong 2035. Ito rin ang magiging inspirasyon ng mga future green cities sa Pilipinas. Ay talaga nga namang hindi nagpapahuli ang mga Pilipino sa pag-implement ng mga makabagong teknolohiya. Ang proyektong ito ay may lawak na 407 hectares o mahigit kumulang na 10,000 basketball court. Talaga nga namang napakalaki nito. Para maisakatuparan, sinimula na ang pagtatambak ng lupa sa Manila Bay. Ito ay pinamumunuan ng mga magagaling na engineers, architects at development consultants mula Hong Kong at Pilipinas. Ang City of Pearl ay nakatakdang maging pinaka-technologically advanced sa buong Pilipinas. Layunin din ito na ma-attract ang mga foreign investors at malalaking investments na makakatulong sa bansang Pilipinas. Ang buwis na makokolekta sa City of Pearl ay makapagpapataas sa pondo ng taong bayan. At dahil dito, magkakaroon ito ng maganda at pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kapag maraming investors, mas maraming trabaho at opportunities para sa mga tao. Tapos yung buwis na makokolekta, magagamit para sa pagpapaganda ng mga iba pang lugar sa bansa o para sa mga social services. Parang domino effect, di ba? Isa pang magandang epekto, pwede rin itong mag-boost ng tourism. Pero marami ring netizens ang bumabatikos dito. Ika nila, maaaring magdulot ito ng problema kagaya na lamang ng polusyon, pagbaha at pagkasira ng Manila Bay. Isa pa, hindi lang garbage pollution ang problema ng Manila Bay. Pati na rin ang mga masasamang dala ng proyektong ito sa kalikasan. Bukod doon, ang mga mangingisda ay maaaring mawala ng hanap buhay. Gayunpaman, ang City of Pearl ay sinisimula na at marami pa rin tayong hindi nalalaman sa proyektong ito. Pero syempre, mahalaga rin na isipin yung impact nito sa environment at sa local communities. Dapat balanced progress na hindi nagsasacrifice ng sustainability at welfare ng mga tao. Kung magiging successful ito at maayos ang pag-handle, talagang malaki ang magiging positive impact nito sa Pilipinas. Sa tingin mo, mas mapapakinabangan ba ito ng mga sambayan ng Pilipino? O mga mayayaman lamang ang makikinabang dito? At sa mga gantong usapin, nakikita natin na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga umuunlad na bansa. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagpapatayo ng City of Pearl para sa ikagaganda ng ating ekonomiya?
O mas pipiliin mo na lamang na ipanatili ang natural nitong ganda? Saludo ako dahil umabot ka hanggang dulo. Hanggang sa muli.